Rendell Tagalog Love Stories presents Easy! San mo ba nabingwit ang gwapong lalaking yan? Ay napakagwapo talaga eh! Sabi at tanong ng isang ginang na akala mo dalaga pa kung kiligin habang nakatingin sa asawa ni Izia o kilala sa kanilang probinsya bilang Easy. Napaangat ang isang kilay ni Easy. Ngunit hindi naman maldita ang kanyang muka. Napatingin siya sa dalawang ginang na kinikilig habang nakatingin sa asawa niya. Sayang at asawa mo na, Easy. Kung di mo lang asawa at wala pang asawa ay baka maagaw ko pa. Saad naman ang isang ginang na si Aling Larnie. Sorry na lang ho kayo dahil asawa ko na po siya. Nagmamalaking sabi ni Easy. Ito naman, nagsasabi lang na baka lang ko sakali. Ang gwapo-gwapo talaga. May abs pa, tas mukhang masarap. Nagtilian ang dalawang ginang na may pahampas pa sa isa't isa. Napailing ng bahagya si Easy at nagsisimula na naman ang mga ito. Sanay na siya sa mga ganito pero hindi niya rin maiwasang mainis kapag may naririnig siyang ayaw galing sa bibig ng mga ito. Ay naku po, huwag ang asawa ko ang pagnasahan nyo. Alam po ba namang asawa nyo yung ginagawa at ganyan po kayo ngayon? Palaging asawa ko na po ang pinag-uusapan nyo at tumatambay lang kayo dito dahil sa asawa ko. Sabi ni Easy ngunit sa mahinahong boses. Ito naman, hindi naman kami seryoso. Hindi lang namin maiwasan na magwapuhan dyan at makapagsabi ng kung ano dahil mukha naman kasi talagang masarap. Ani Aling Larnie. Kahit na po, para po sa akin bilang asawa ay nakakabastos pa rin. Tapos nagsasabi pa ho kayo ng mga ganyan na parang wala ho ako rito. Mahinahon muli na sabi ni Easy. Pasensya na kung ganun, Easy. Hindi na mauulit. Ang gwapo lang kasi talaga ng asawa mo. Kinikilig na sabi pa ng ginang. Alam ko naman ho ang bagay na yan. At halos mga kabataan na menor at mga dalaga ay nagkakagusto rin sa kanya. At ganyan din ang sinasabi. Pero pinagsasabihan ko naman dahil hindi ko talaga gusto lumalabas sa mga bibig nila. Masyado pang mga bata pero marami nang alam sa mga bagay-bagay tapos pati asawa ko ay talagang kanilang tinitira. Naiiling na sabi ni Easy. Halos usapan sa kanilang probinsya ang asawa ng dalaga. Kumbaga sa Maynila ay sikat, ganon ang asawa ni Easy. Talagang pinagkakaguluhan ng mga bata, dalaga o mga matatanda pa dahil gwapong-gwapo ito. Mistiso, matangos ang ilong, malaki ang katawan. Halos perpekto na kaya talagang pinagnanasahan at magugustuhan ng bayan. Ay naku iha, bantayan mo yung asawa mo dahil marami diyang mga kabataan na dalaga. Kahit na alam na may asawa ay aagawin talaga. Yung tipong walang pakialam, hindi naman kasi kagaya namin na marunong pa ring rumispeto. Sabi ng ginang at nagpaypay ngunit pasimpleng tumingin sa asawa ni Easy. Yun na nga po, masyadong gwapo itong asawa ko kaya ang sarap na lang ikulong sa bahay. Nagtawanan silang tatlo ng bahagya. Ay nako, yan ang wag na wag mong gagawin at baka masakalang asawa mo. At kapag nasakalang asawa mo, ay maaaring maghanapin ng iba kung saan hindi siya masasakal. Sabi naman ng isang ginang. Kung hindi mo mamasamain iha, nagtatalik ba kayo ng asawa mo? Mahinang tanong nito. Ahoy! Sigaw ng dalawang ginang na halos tumilina. Napailing si Easy. Normal lang naman yun sa mag-asawa, Aling Larnie. Kung sa inyo rin, kahit siguro ngayon ay nakikipagtalik kayo sa asawa nyo. Mahinahon na sagot ng dalaga. Confident naman ang mukha ni Aling Larnie na hinawi pa ng bahagya ang kanyang buhok na akala mo nagmamalaki kay Easy. Abay talaga iha, mukha lang kaming masyadong matanda na tingnan pero kayang-kaya pa namin makipagbakbakan. Wag na wag nyo kaming mamaliitin.
Nagmamalaking sagot nito at may pa-post pa. Ikaw talaga Mare, halata naman dahil masyado kang blooming araw-araw kaya hindi na nakakapagtaka. Talaga naman. Kung ano man yung nasa isip mo ay totoo. Ganito lang ako pero malakas pa ako at kayang-kaya ko pa. Nagtilian pa sila. Naghawak pa sila ng kamay ng ginang na kasama niya. Kayo ho talaga, kapag kayo narinig rin ng ibang kabataan, ay baka kung ano na ang gawin lalo na at malawak na ang pag-iisip ngayon ng mga kabataan at marami na rin silang alam. Kahit na hindi naman tinuturo ng mga magulang at mga guro sa eskwelahan. Bahagyang lumapit kay Izzy ang dalawang ginang. Ganyan na talaga ang henerasyon ngayon, Izzy. Hindi na katulad noon na maayos, desente, responsable. Maria Clara ang kasuotan at galawan ng mga kababaihan. Sa henerasyon kasi ngayon ay masyado nang maraming nagbago. Ang mga kababaihan ngayon ay halos wala ng suot. Sabi ni Aling Larnie. Tama. Halos ipakita na ang buong katawan. Hindi na lang sila naghubot-hubad. Kung ganoon din naman. Madaldal din na sambit ng isa. Ay, true ka dyan. At ang ibang mga kabataan ngayon ay maaga pang lumalandi kaya maaga ring nabubuntis. Sayang lang ang hirap ng mga magulang sa pagtatrabaho para lang mapag-aral at mapakain ng mga anak. Pero sa huli, anong nangyayari? High school pa lang, buntis na. Dismayadong sambit nito. Isa pa yung tama ngayon. Ibang-iba talaga ang henerasyon noon sa henerasyon ngayon. Marami na ang nagbago, magagaslaw at malalantod na ang kilos na ibang kababaihan ngayon. Halos mga nagpapabebe sa harapan ng mga lalaki. Oras na dumaan sa kanilang harapan. O kaya naman sila ang dadaan sa harapan ng mga ito. Nagbabago na ang panahon ngayon na talagang nagbabago na rin ang henerasyon. Sa susunod ay iba naman ang henerasyon. Pero kung ako papipiliin, mas maganda pa rin noon kasi mahiya sa katawan ng mga babae. Hindi katulad ngayon. Oh yes, tama ka naman dyan. Sambit ng isang ginang. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay dumating ang asawa ni Izzy na nakasuot ngayon ng itim na t-shirt na kanina lang ay walang pantaas. Andiyan na ang asawa mo. Alis na kami. Sabi ni Aling Larnie na medyo pabebe ang boses. Sa daan po tumingin at baka madapa. Biro ni Izzy at tatawa ng pagak. Nakita ni Izzy ang mga paningin nito ay nasa asawa niya hanggang sa makalayo. Umiling na lang siya habang natatawa. Kumusta? Napagod ka ba? Tanong niya sa asawa. Inayos niya na lang ang panindang mga kakanin na nasa lamesa. Tinakpan niya ang mga ito. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paglakad ng asawa niya na palapit sa kanya na agad siyang niyakap sa likuran. Halatang naglalambing. Magpahinga ka na dun. Alam kong pagod ka at maraming trabaho ang pinagawa sa iyo ni Mang Tomas. Ani Izzy sa kaswal na boses. Wala man lang kiss? O lambing, misis? Tanong ng kanyang asawa. Bagak na natawa si Izzy at napahinto sa kanyang ginagawa saglit pero nagpatuloy rin agad. Hindi ka na riyan bata, kaya huwag ka na umasta na parang bata. Kaswal naman, nasabi ni Izzy. Sumiksik si Ian sa kanyang leeg, kaya natigilan naman si Izzy. Sinilip ang mukha ng asawa sa kanyang leeg. But I'm your baby, right? Parang batang tanong ng lalaki. Ha? Ano? Baby? Huwag kang ganyan, Ian. Hindi bagay siya mag-astang bata kaya umayos ka dyan. Uneasy, ngunit sa pabirong boses. Mas ngumuso si Ian sa kanyang leeg at mas humigpit din ang hawak nito sa kanyang bewang. I'm not your baby anymore? Do you have other baby kaya hindi mo na ako baby? Tanong ni Ian sa nagtatampong boses at nag-aakusa. Napaismid si Izzy dahil lumalabas na naman ang ugaling bata ng kanyang asawa kahit hindi naman na ito bata. Ngunit sanay na siya.
Sa 3 taon ba naman nila magkasama, tapos ganito madalas ang kanyang asawa, ay talagang masasanay siya sa ugali nito. Ay tigil-tigilan mo ako, Ian ha, umayos ka. Magpahinga ka na ron at magtitinda pa ako rito. Pagtataboy ni Izzy. Hindi nakinig si Ian. Nanatili lang ito sa kanyang posisyon, kaya nahirapan si Izzy sa paggalaw dahil mahigpit ang yakap nito sa kanya. Mrs., I'm tired. Mahinang bulong ni Ian. Eh di magpahinga ka na. Sinasabi ko naman na kanina pa. Sagot ni Izzy na bahagyang umangat ang isang kilay. Wala ngang lambing? Hopeful ang boses na tanong ni Ian. Napabuntong hininga ng mahina si Izzy. Wala siya sa mood at kay Ian niya biglang naibuntong. Kita mo naman 'di ba? Nagtatanong ka pa riyan kahit nahalata naman na. Sagot ni Izzy sa naiinis na boses. Galit ka na naman sa akin, Mrs. ko? Makulit na tanong ni Ian. Halos masapunan ni Izzy ang kanyang noo pero nagpigil lamang siya. Napabuntong hininga siya ng marahan. Hindi ako galit. Pumasok ka na sa loob at magpahinga. Hindi naman nakinig si Ian, kaya hinayaan na lang ni Izzy. Kilala niya na ang asawa niya at ang ugali nito. Kaya kahit anong sabihin niya, ay hindi ito susunod unless kapag galit na siya. Ian! Hiyaw ni Izzy nang kagatin ni Ian ang kanyang leeg. Ano ba? Sabing pumasok ka na sa loob. Huwag mo akong galitin. Nagbabantang sabi ni Izzy. Are you mad, Mrs. ko? Malambing na tanong ni Ian, pero hindi iyon umubra kay Izzy. Pumasok ka na sa loob kung ayaw mo magalit ako. Pero galit ka na, Mrs. Nagtagis ang bagang ni Izzy nang maramdaman ang paghalik ni Ian sa kanyang balikat at bahagyang pagkagat pa rito. Hindi ako galit, pero please sundin mo na lang ako dahil kanina pa ako naiinis. Eh di galit ka nga. Umayos ka, Ian Andre. Hindi ako natutuwa. Ang hirap mo nang pasunurin. Sabing pumasok ka na kanina pa. Nakailang beses na ako ng pagkakasabi ah. Bumitaw si Ian sa kanya na bahagyang lumayo. I see. Galit na nga ang misis ko. Napailing si Izzy. Sinundan niya ng tingin ng asawa na pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Simple ang kanilang pamumuhay bilang mag-asawa sa probinsya. Simple ang tahanan at may simpleng business sila. Nagtitinda ng mga kakanin si Izzy na nilalako niya paikot sa kanila. Habang ang asawa niya ay sumasideline sa kung kani-kanino riyan. Marami namang alam si Ian, lalo na sa mga gadget at sa kung ano-ano pa. Kilala na sila halos sa probinsya nila. Una pa lang at halos pagkaguluhan na sila at palibutan ng mga ito. Pinagkakaguluhan at pinag-uusapan kasi ng mga tao ang dalawa. Mabuti na lang at naaksyonan agad ng mga tanod dahil kung hindi, baka kung ano na nangyari sa kanila. Kapag may bumibili kay Izzy, ay kunwari lang. Pero pinagmamasdan at sinisilip talaga si Ian. Naiinis si Izzy pero mahaba ang pasensya niya kaya nakakapagpigil siyang may makalbong malantod na babae. Pumasok si Izzy pagkatapos natakpan ng paninda niya. Agad niyang nakita ang asawa na nakaupo sa sofa na hinihilot ang sentido habang nakapikit. Nagmulat ng mga mata si Ian at nang magtama ang kanilang mga mata ay nag-iwas ito ng tingin. Nang lumapit siya kay Ian ay lumayo ito sa kanya. Bakit ka lumalayo? Tanong ni Izzy sa kaswal na boses. Galit ka? Hindi ako galit. Halika dito. Malambing na utos at sabi ni Izzy. Lumapit naman si Ian sa kanya na bahagyang nakayuko. Para tuloy siyang bata. Di ka galit, Mrs.? Sure? Pagak na natawa si Izzy. Hindi nga. Wala lang ako sa mood kanina. Sorry na, okay?
Malambing na tanong ni Izzy. Tumango si Ian at bahagyang napangiti ang dalaga. Kiss mo nga ako? Lambing na utos ni Izzy. Bahagyang yumuko ang binata at hinalikan siya sa pisngi. Here, sabi ng dalaga at tinuro ang kanyang labi. Bahagya mo nang itinagilid ni Ian ang kanyang ulo at pinatakan ng halik ang labi ni Izzy. Pero hinila ng dalaga ang kanyang kwelyo at hinalikan siya nito ng mariin. Galing humalik? Ani Izzy nang maghiwalay ang labi nila. Kiss me more, Mrs. Lambing ni Ian na pagak na tinawanan ni Izzy. Uy, wag naman masyado. Ikaw ha, porket pinagbibigyan kita riyan. Anang dalaga. Ian chuckled. Pinatakan niya ng halik ang labi ni Izzy. It's just a smack. Gawa na tayo ng baby. Tanong ni Ian, pero isang biro lang naman ito. Gusto mo na talaga no? Atat ka na ba magkaroon ng baby? Tanong naman ng dalaga, kaya ngumaso ang asawa niya. Ayaw mo pa ba, misis ko? Hindi naman ako nagmamadali. Nagsasabi lang. Gusto ko na rin kasi magka-baby tayo eh. Pinisil ni Izzy ang mga pisngi ni Ian nang may ngiti sa kanyang labi. Hindi naman sa ayaw. Dapat handa muna tayo. Tapos dapat ready tayo sa kakailanganin nila. Kumbaga ay, dapat masigurado nating mabibigyan sila ng maayos na buhay. Napatango si Ian dahil naiintindihan niya ang kanyang asawa. Palagi itong nagsasabi kay Izzy na gumawa na sila ng anak dahil malapit ang loob ni Ian sa mga bata. Marami kasi mga bata sa kanilang probinsya at lahat ng iyon ay close sa lalaki. Kaya nais niya magkaroon na sila ng anak ni Izzy. Mrs., handa naman ako magtrabaho magdamag sa iba't ibang mga trabaho. Kaya ko naman buhayin kayo na magiging anak natin. Mas magsisipag pa ako at wala akong pake kung magkanda kuba-kuba pa ako sa trabaho. At least, kayo ang sasalubong pag-uwi ko. Ayan na nga, marami na namang sinasabi. Atat na talagang magkaanak. Gusto ko na, misis eh. Sagot ni Ian at ngumuso. Halata naman. O sige, may challenge muna ako sa'yo bago tayo gumawa ng anak. Ani Izzy na dahan-dahang ngumisi. Baka kung ano yan ha? Sabi ni Ian. Alam mo yung charity na malapit sa simbahan, di ba? Tanong ni Izzy. Tumango si Ian. Lahat ng naipon mong pera ay i-donate mo doon. And after nun, huminto si Izzy at dahan-dahan na umusli ang ngisi sa kanyang labi. Inilapit ni Izzy ang kanyang bibig sa tenga ni Ian at doon tinuloy ang kanyang sasabihin. Pagkatapos mo magawa yon, ay papayag na akong hindi ka na gumamit ng proteksyon. Make me pregnant. Nang aakit na bulong ni Izzy na dinilaan pa ang pisngi ni Ian na natulos sa kanyang kinauupuan. Sure ka, misis? Lahat talaga? Ngumisi si Izzy at inilagay sa hita ni Ian ang kanyang palad. Mas natigilan si Ian at kung ano ang naramdaman niya sa katawan nang humaplos ang palad ni Izzy doon. Sure na sure ako, mister. Kapag hindi mo nagawa, hindi tayo gagawa ng baby. Gusto mo bang sa ibang lalaki ako magpabuntis? Nang aasar, natanong ni Izzy. Dumilim ang mukha ni Ian. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng kanyang asawa. Don't you fucking do that. Papatayin ko ang lalaking yun. Kaya nga, ayaw mo naman siguro, di ba? Huwag kang mag-alala. Kung wala matira sa atin, basta i-donate mo lahat. Good luck, mister ko. Nang aakit na bulong naman ni Izzy habang hinahaplos ang hita ng lalaki. Such a tease. Ginigigil mo ako, misis.
Baka maangkin kita rito. Wala pa man din ako nabibili pang proteksyon. Ang bibig mo talaga? Kapag inunahan ka ay mas lumalaban ka talaga, no? Tanong ni Easy. Dahan-dahan nang umisi si Ian na siyang nagbibigay ng kakaibang aura sa kanyang muka. Gwapong-gwapo talaga ito kapag ngumingisi. Kaya talagang magugustuhan siya ng lahat ng kababaihan sa kanilang probinsya o kaya naman sa ibang lugar. Agresibo din ako kapag inunahan sa kama. Kaya wag mo akong simulan, misis. Dahil alam mo naman kung gaano ako karahas. Oras na hindi ako makapagpigil. Baka hindi tayo makaabot sa kwarto. Dahil dito pa lang, inangkin na kita. Wala na akong pakialam kung marinig ng lahat ang daing mo at ang pagsigaw mo sa pangalan ko. Kaya nagbabanta ako, misis ko. Wag mo akong akitin dahil kanina pa ako nagpipigil. Natigilan si Easy at kung anong kaba at excitement ang naramdaman niya. Mas gustong-gusto niya talaga ang asawa kapag nagdi-dirty talk ito dahil hot sa kanyang pandinig. Mahilig kasi siyang asarin at akitin ng asawa. At tama ang sinasabi nito. Kapag inunahan talaga ni Easy ay nagiging agresibo. Hindi ka talaga makakatayo kinabukasan. Ilang beses na silang nagtalik na mag-asawa. Alam naman nilang normal lang yon. Kaya walang problema kina Easy at Ian ang bagay na yon. Gabi-gabi nga silang nagtatalik pero dahil ayaw pa ni Easy na magpabuntis, ay nag-iingat silang dalawa. Lalo na si Easy ay nagpipills dahil hindi siya maaaring mabuntis at magiging delikado. Kinabukasan, may ngiti sa labi ni Easy dahil sa nangyari sa kanila ng asawa kagabi. Pero nabura ang ngiting iyon nang makita na pinagkakaguluhan at pinagbubulungan ng mga kababaihan ng kanyang asawa. Ang gwapo-gwapo kasi, nakakainis. Ani Easy sa kanyang sarili sa mahinang tono. Tumatawa ng marahan ng kanyang asawa habang kausap nito ang amo. Pero ang nagbigay ng matinding inis kay Easy at ang dahilan ng pagdilim ng kanyang mga mata ay dahil sa anak ng amo ni Ian na babae na todo magpapansin kay Ian at halos idikit ang katawan, lalo na ang mga dibdib nito. Ate Easy! Tawag ng isang babae. Lumingon si Easy doon. Kumaway sa kanya ang isang babae na dalaga pa. Mas matanda si Easy rito. Bakit, Kate? Tanong naman ni Easy. Wala kang gagawin, ate? Grabe yung ani ka niyan. Grabe kung magpapansin sa asawa mo. Tama naman, no? Halos ipakita ang dibdib. Sinasadya talagang yumuko dahil nakatube. Kala mo naman talaga totoo ang dibdib niya, nagpaturok lang naman. Ani Kate, na bahagyang gigil ang boses. Pinasadahan ni Easy ng kanyang mga daliri ang buhok habang nakatingin sa asawang si Ian na wala namang pakialam kay Anika. Hindi niya nga nilingon ng babaeng yun kahit na nagsasalita. Ang tanging paningin niya ay nasa ama ni Anika. Hayaan mo siyang magpapansin. Kahit na maghubad pa siya sa harapan ng asawa ko ay hindi siya papansinin nito. Takot lang yan sa akin. Hindi natin masasabi, Ate Easy. Kahit gaano pa katakot at kaloyal yung asawa mo, kung may ahas sa paligid at grabe ang panalandi, may chance na maagaw ang asawa mo sa'yo. Lalo na at sobrang landi ng Anika na yan. Marami na yan nasisirang relasyon kaya ingat-ingat ka, ate. Ingatan mo ang asawa mo. Ang gwapo pa naman. Nako? Sabi pa ni Kate habang gigil ang muka na nakatingin sa pabebing si Anika. Wala namang problema sa akin kung maagaw si Ian at kung hahayaan niyang maagaw siya ng iba mula sa akin. Tingnan na lang natin. Ay grabe, ibibigay na lang din ng pusa? Ganon, wala kang gagawin? Hahayaan mo na lang talagang maagaw ang asawa mo? Papakawalan mo talaga? Sunod-sunod, natanong ni Kate na bahagyang nakaangat ang isang kilay
habang naka-cross arm na nakatingin kay Easy na may mga paningin kay Ian. Hahayaan kong maagaw, pero hindi ko sinabing wala akong gagawin sa babae. Mukha lang ako mabait tingnan, pero may dark side din ako na hindi nyo alam. At nang kahit na sino, kaya yung Anika na yan, mag-ingat siya sa mga kilos niya. Dahil konti na lang talaga ang pasensyang natitira ko para sa kanya. Matagal nang napapansin ni Easy ang pasimpleng panlalandi ni Anika sa kanyang asawa. Pero naging kalmado siya. Plastic siya kapag kaharap si Anika. Ilang beses na silang nagkaharap nito at masasabi niyang napakalandi talaga ng babae. Dahil kahit nasa tabi siya ni Ian, ay todo pa rin ang pasimpleng pagpapapansin nito. Ay naku nga, yun na nga ang sinasabi ko. Mukha ka lang talagang inosente pero may nagtatago sa loob mo. Mag-ingat talaga yung Anika na yan. Matapang dahil mayaman at kilala ang pamilya dito sa probinsya. Porket gobernador ang kanyang ama ay akala mo kung sinong reyna kung umasta kapag narito sa baryo natin. Ani Kate na nanggigigil. Maraming naiinis kay Anika, lalo na mga kababaihan. Ngunit dahil gobernador ang ama nito, ay walang nagtangka o nagbalak na awayin ito. Dahil una sa lahat, mayaman ang pamilya ng dalaga at kayang-kaya ng mga ito na sirain ang buhay ng mga taong magtatangka kay Anika. Nayayabangan at naaartehan sila kay Anika. Ang arte rin kasi ng pagtawa at paglalakad. Tapos ang suot ay kulang na lang maghubad na. Masyadong mga kinapos sa tela. Hindi mo pa naman kilala kung sino talaga ako at kung ano ugali ang meron ako. Pero kung malalaman mo matatakot ka na lang, sa tuwing makakasalubong mo ako ay aatras ka. Sabi ni Easy. Ay grabe naman te. Sinasabi niyo pa lang ay mukhang gano'n na nga ang gagawin ko. Curious talaga ako kung ano talagang totoong ugali mo at kung ano ang kaya mong gawin. Ay syala talaga. Natutuwang sabi ni Kate na inilingan ni Easy. Huwag mo nang alamin. Dahil mapapasabi ka na lang na sana hindi mo inalam. Bigyan mo naman ako ng clue kung ano talagang totoong ugali mo. Kahit isa lang te. Natigilan si Easy at pinasadahan niyang muli ang kanyang buhok ng daliri habang dahan-dahan ng umisi. Kaya kong pumatay. Sagot ni Easy sa kaswal na boses na parang wala lang. Nalaglag ang panga ni Kate. Nanlalaki pa ang mga matang nakatingin kay Easy na nakangisi ngayon. Seryoso? Seryoso, Kate. I could kill. May napatay na nga ako. Marami na. Hindi ko na pala gustong malaman kung ano ugali meron ka. Ngayon pa lang parang kinikilabutan na ako agad. Pagak na natawa si Easy. Kung tutuusin ay kaya kong patayin ng Anika na yan habang narito ako sa pwesto ko. Kinilabutan naman si Kate. Parang pinagpapawisan siya kaya bumuntong hininga siya ng malalim. Mukha nga. Kaya wag na wag mo nang alamin. Bumapatay din ako ng pakailamera. Biro lang, mabait ka naman. Bawi ni Easy at tumawa muli. Natawa naman si Kate ng kunwari para maibsan ang kaba at takot na nararamdaman. Samantala, mukhang mahal na mahal mo talaga ang asawa mo. Mabuti ang ganyan. Maganda ang asawa mong si Easy, kaya wag na wag mo nang pakawalan at iwan pa dahil swerte ka na din sa kanya. Marami akong naririnig na usapan tungkol sa asawa mo, Ian, kaya wag mong ipagpapalit. Magpapakalalaki tayo rito. Sabi ni Governor Tan sa kaswal na boses at parang ama kung magbigay ng salita kay Ian. Hindi ko ho iiwan ang asawa ko kahit anong mangyari. Takot ko lang ho. Marami pa man din na nagkakagusto sa iyo rin na kababaihan. Abay, kilala ka ng buong baryo. At kapag dadaan ako, pangalan mo ang naririnig ko sa mga kababaihan. Masyado kang sikat. Kaya huwag ka magpapaagaw sa iba. Maging loyal tayo. Isa lang dapat.
Natatawang sabi ni Governor Tan. Ay hindi ho. Kahit nagaano pa karami ang magkagusto sa akin dyan, wala ho akong pakialam. Tanging, ang misis ko lang ang nakikita ko. Na mga paningin ko, kaya kahit na magpapansin sila sa akin ay hindi ko naman sila papansinin. Magalang na sagot ni Ian. Natigilan si Anika habang nasa tabi ng kanyang ama. May kung anong hiya siyang naramdaman dahil sa narinig mula sa lalaki. Kahit na ano palang pagpapapansin ng ginagawa niya, ay hindi pala napapansin nito. Mabuti ang ganyan, iho. Huwag kang matutokso sa ibang babae dyan. Hayaan mo lang sila sa ginagawa nila, pero huwag mong papansinin. Umiling si Ian ng bahagya. Tanging ang misis ko lang ang pinapansin ko, Gov, at wala nang iba. At hindi ako matutokso na ibang babae. Mabuti. Ito ang aking unika iha ay may nagugustuhan na raw, pero hindi naman sinasabi sa amin ng kanyang ina kung sino ang lalaking nagugustuhan para makilala namin at matulungan namin. Lahat ng gusto ng unika iha namin ay talagang binibigay namin, kaya nakakapagtaka na hindi sinabi sa amin kung sino ang lalaking gusto. Saglit na tiningnan ni Ian yon. Kanina niya pa napapansin na parang nagpapapansin ito sa kanya. Ngunit hindi niya lang tinitingnan. Hindi siya assuming, pero alam niyang siya ang tinutukoy na gusto ng anak ni Governor Tan. Dahil ilang beses silang nagkaengkwentro na dalawa. Kagaya ng anak niyo, Gov, masyado pa din siyang bata. Kaya hayaan niyo muna hanggang pagkagusto lang. Huwag niyong pangunahan sa kung ano ang gusto niya. Hayaan niyo siya. Marami pa siyang malalaman pagdating sa pag-ibig. One time na sinabi lang sa amin nais niya raw pakasalan ng lalaki na pupusuan niya. Kaya nais naming malaman kung sino nang makausap namin na lalaking ito. Natigilan si Ian at palihim na umigting ang panga. Saglit na dumilim ang kanyang muka. Marami pa siyang malalaman tungkol sa bagay na kasal. Hindi madali ito. At lalong hindi basta ito. Kailangan mahal niyo ang isa't isa bago kayo magpakasal. Kaya nga pinakasalan ko ang asawa ko dahil mahal na mahal ko, Gov. Sobra. Baliw na baliw ako sa kanya. Kaya hindi ko talaga kayang iwan. Sabi ni Ian na sadyang ipinarinig kay Anika. Tama. Tama yan, iho. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay dumating si Izzy na kasama si Kate. Good morning, Governor Tan. Magalang na bati ni Izzy na bahagyang yumuko pa. Oh, nandito pala ang misis mo. Mukhang sinusundo ka na ata. Biro ni Gov. Pagak na natawa si Ian at hinawakan sa bewang si Izzy. Mukha nga po, pero mukhang babantayan po ata ako. Masyadong silosa ang misis ko. Silosa ka dyan? Ikaw ang siloso riyan, hindi ako. Sinusundo mo na ba ako, misis ko? Malambing na tanong ni Ian. Hindi napadaan lang ako rito, kaya wag kang ano dyan. Nakakatuwa naman kayo mag-asawa. Nais ko na lang din talagang ganyan ang anak ko at magiging asawa niya. Naku, Governor, kung hindi niyo mamasamain ay wag niyong i-arrange marriage ang anak niyo. Dahil sayang ang ganda niya kung mapupunta siya sa lalaking hindi naman siya mahal. Pero mahal niya. Mahirap ang ganun. Hindi rin magiging maganda ang trato ng kanyang asawa sa kanya. Kaya hayaan niyo ikasal siya sa lalaking mahal siya at mahal niya. May dadating at dadating naman para sa kanya. Huwag siya magbadali at matuto siya maghintay. Kaswal na sambit ni Izzy, ngunit halatang pinatatamaan si Anika na naging maldita ang muka, ngunit hindi naman nagpatalo si Izzy. Tama ka dyan, Izzy. Kaya hinahayaan namin itong unika iha namin pagdating sa pag-ibig. Bata pa rin naman siya. I'm not a kid anymore, Dad. Angil naman ni Anika. Pwede na nga ako magpakasal Marriage is not easy, anak. Kailangan pag-isipan ng mabuti bago magpakasal. Mali kami ng mami mo na nais ka namin ipakasal sa lalaking gusto namin sa'yo. At mabuti na lang
tinatanggihan mo. Dahil kung hindi, ay malaking pagsisisi ang mararamdaman namin ng nanay mo. Napairap si Anika. Isa lang naman ang lalaking gusto kong pakasalan at gustong gusto ko siya, kaya hindi ko hahayaang hindi siya mapasakin. Mariin na sabi ni Anika habang nakatitig kay Izzy. Ngumiti si Anika kay Izzy na parang wala lang. Oh well, mukhang desidido ang anak niyo, Gov, sa lalaking napupusuan niya. Kaya hayaan niyo na lang siya sa gusto niya when it comes to love. Aning Izzy na ngumiti ng maliit. Ilang taon na ba kayong kasal ni Ian? Tanong ni Anika. Ngumiti ng malawak si Izzy. 8 years. Nagmamalaking sagot ni Anika. Marami na din nagbalak na agawin ng asawa ko sa akin pero namamatay lang. Dagdag ni Izzy para matigilan si Anika. Are you a killer? Tanong ni Anika kaya natawa naman si Izzy. Mga mata ko ang ibig kong sabihin. Mamamatay sila sa sama ng tingin ko. Ano ka ba naman? Natatawang sabi ni Izzy kaya napaismid si Anika. I see. Sana magtagal pa kayo ni Ian bilang mag-asawa. Halatang mahal na mahal ka ng asawa mo. Oo naman. Thanks, Anika. Anak ka nga talaga ni Gov. Nauna na sina Izzy at Ian pagkatapos ng usapan. Pagdating sa kanilang bahay, ay inis na nagdadabog si Izzy. Nakakainis na talaga yung babaeng yan. Halatang nilalandi ka. Nagtitimpi lang ako sa kanya pero kapag nasagad ang pasensya ko, kakalbuhin ko talaga siya kaya umayo siya. Humanap siya na ibang lalandiin at baka mapatay ko siya. Kalma, Mrs. Hindi ko naman siya pinapansin. Kahit na magpapansin pa siya sa akin. Umangat ang kilay ni Izzy. Talaga? Paano mo nasabing nagpapapansin siya sa'yo kung di mo pala pinapansin? Di pinapansin mo? Tumaas ang boses ni Izzy. Mrs. Hindi po. Nararamdaman at napapansin ko lang talaga. Pero hindi ko naman siya tinitingala dahil ayoko magkasala sa'yo kaya kalma ka lang dyan, Mrs. ko. Paanong kakalma? Nagpaparinig talaga kanina. Masyado lang ano yan si Govta na hinahayaan ang anak niya magsalita ng kung ano-ano. Halatang pinaparinggan at pinatatamaan ako kanina. Mrs., huwag mo akong iiwan. Hindi ako gagawa na ikakasira nating dalawa kaya don't leave me, ha? Tumaas ang kilay ni Izzy. At bakit mo namang naisip yan? Nilalayo mo ang usapan natin. Bakit? Ayaw mo bang pag-usapan ng babae mo? Mrs., hindi ko siya babae. Isa lang ang babae ko. Tumalim ang tingin ni Izzy sa kanyang asawa. Di inamin mo din na may babae ka? Buisit ka. Sino sa mga babaeng nagkakagusto sa'yo, ha? Sino sa kanila dang mapatay ko? Gigil na tanong ni Izzy na halos lumabas na ang usok sa ilong. Ian licked his lower lip. Natutuwa siya sa reaksyon ng asawa dahil mas nararamdaman niyang mahal na mahal talaga siya nito. Lumapit si Ian kay Izzy pero lumayo ang dalaga. Huwag kang lalapit sa akin, bisit ka. May ibang babae ka pa pala bukod sa akin? Di magpakasal kayo, kayo na lang. Huwag lang magpapakita sa akin yung babaeng yan. Dahil papatayin ko talaga siya. Wag na, Mrs. Pinagtatanggol mo pa talaga. Tarantado ka. Talagang may babae ka nga. Maghiwalay na tayo. Magpa-file ako ng annulment. Mrs., huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ikaw lang ang babae ko. At ikaw ang sinasabi kong babae. Mrs. naman, huwag ka naman ganyan. Natatarantang sabi ni Ian. Hindi ako naniniwala. Sigaw ni Izzy na halos patayin na sa tingin si Ian. Hinawakan ni Ian ang kamay ni Izzy at akmang babawiin ni Izzy ito nang mas sumigpit ang kapit niya. Inis na inis siya dahil sa Anika na yon. Kaya kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Mrs., ikaw nga ang babae ko. Huwag ka na mag-isip dyan. Ako? Mambababae pa? Sa ganda at sexy ng asawa ko, hindi na ako tumitingin pa sa iba. Dahil ikaw lang naman ang gusto kong tingnan.
paglalambing ni Ian na hinila si Izzy. Siguraduhin mo lang na wala kang ibang babae, Ian. Dahil oras na malaman kung nagsisinungaling ka, sa ibang lalaki talaga ako magpapabuntis at hindi sa'yo. Mrs. naman, kanina pa ako natatakot dahil dyan sa sinasabi mo. Baka totohanin mo na eh. Kaya kong totohanin ang sinasabi ko. Maniwala ka sa akin, Mrs. Wala akong babae, cross my heart. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan dahil ikaw lang naman ang mahal na mahal ko. Baliw na baliw ako sa'yo at takot akong mawala ka sa akin. Nakaangat ang isang kilay ni Izzy nang tiningnan siya ni Ian. Ayusin mo lang talaga dahil pumapatay talaga ako at tototohanin ko talagang magpapabuntis ako sa ibang lalaki. Hindi ordinaryong babae si Izzy. Matapang at malaban siyang babae, pero hindi alam ng ibang tao na may kakaibang personality pa siya na hindi na dapat pang alamin ng iba. At kung kay Izzy ay may kakaiba, mas may kakaiba kay Ian. Samantala, sa bahay na isang pamilyang sa Avedra, mabuti po ang kalagayan ni Sir Darwin. Kasama niya po ngayon ang asawa niya at nalaman namin itinago siya ni Ma'am Izia. Sabi ng isang lalaki sa kapatid ni Darwin. Kung ganon, ay matagal na palang na kay Izia ang aking kapatid? Tanong ni Jasper. Tumango ang lalaki. Yun po yung aming nakalap. Nasa isang probinsya po sila nagtatago. At malaki po ang proteksyon ni Ma'am Izia sa kanya. Nalaman rin namin si Ma'am Izia ang humahawak ngayon sa mga naiwang gawain ni Sir Darwin. At nalaman din namin na siya ngayon ang tumatayong pinuno sa posisyon ni Sir Darwin. Isang dahilan rin, sir, kung bakit nahirapan kaming hanapin kung nasan ang kapatid niyo. Dahil kay Ma'am Izzy. Mahabang paliwanag ng lalaki. Seryoso ang mukha ni Jasper habang nakikinig sa sinasabi ng kanyang tauhan. Matagal na nilang pinaghahanap ang kapatid na si Darwin. Ngunit ngayon lang nagkaroon ng lead. Pinagsiklop ni Jasper ang kanyang mga daliri at ipinatong ang siko sa lamesa. Any information? Wala pong alaala si Sir Darwin sa totoong pagkatao niya dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya, dahil sa mga kagagawa ng mga kalaban, at dahil doon kaya siya tinago ni Ma'am Izzy. Natigilan si Jasper at hindi makapaniwala pero hindi niya pinakita. Ihanda mo ang chopper dahil ngayon din ay pupuntahan natin ang kapatid ko kung nasang probinsya man siya. Utos si Jasper. Masusunod po, sir. Nang makaalis ito, ay agad tinawagan ni Jasper ang kanilang ate Shell. May lead na kung saan si Kuya Ate. At sasabihin ko lahat sa'yo nang nalaman ko tungkol sa kanya. Pinahanda ko na ang chopper. Chopper? Walang emosyon na tanong ni Shell. Nasa isang probinsya siya ngayon, kasama ang kanyang asawa. Kay Izia lang si Darwin? Alam niya kung nasan to? Ang babaeng yun talaga. Walang emosyon na sabi ni Shell. May rason kung bakit hindi niya sinabi sa atin kung nasan si Kuya. At sasabihin ko sa iyo mamaya kapag magkasama na tayo. Sa ngayon, kailangan nating puntahan. Pupunta ako riyan ngayon at hintayin mo ko dahil sabay tayong pupunta. Lagot sa akin yung kapatid mong yan. Ani Shell, ngunit wala pa ring emosyon ng boses. Buong angka na yata ng Saavedra ang naghanap kay Darwin dahil may malaking posisyon siyang iniwan na si Izia ang namumuno ngayon. Si Ian ay ang asawa ni Izia na isang mafia lord. Isa itong Saavedra at ang totoong pangalan nito ay Darwin Ian Andre Saavedra. Habang si Izzy naman ay Izia Lotto Saavedra. Mag-asawa silang dalawa, ngunit dahil sa isang trahedya ay nawala ng alaala si Darwin kaya itinago ni Izzy para protektahan ito. Ito ang tunay nilang pagkatao at tunay nilang mga mundo. Magulo ang mundong ginagalawan nila kaya panandalian silang tumakas. Sa kabilang banda, natamaan si Izzy sa kabilang braso ng bala kaya napahawak siya roon
at agad na lumingon kung saan ito galing. Agad siyang nagpaputok, ngunit agad na nakapagtago ang taong ito. "Ma'am, kami na ang bahala rito. Umalis na po kayo," sabi ng isang lalaking pinoprotektahan na si Izzy. Naramdaman ni Izzy na may sumusunod sa kanya habang papunta siya sa kanilang tagong mansyon. Ngunit dahil sa taong sumusunod sa kanya, ay sa iba siya pumunta. At doon niya nakumpirma na isa itong kalaban ni Darwin sa Mafia World. Fuck. Mariin na sigaw ni Izzy nang madaplisyan siya sa braso kung saan siya natamaan. "Kill them. Patayin niyo silang lahat. Wala kayong ititira." Seryosong utos ng dalaga. Ramdam niya ang sakit sa kanyang braso, pero nagawa niyang maglakad habang nakahawak siya rito. "Protect our queen. Siguraduhin niyo hindi siya matatamaan ng kahit anong bala," sabi ng lalaki sa seryosong boses. Agad sinundan ng 5 lalaking tanging mga mata lang nakikita ni Izzy. Nang makasakay sila ng sasakyan, ay doon na sunod-sunod ang putok ng mga baril. Natamaan ang sinasakyan ni Izzy bago ito umandar. "Sa mansyon tayo. Hindi pwedeng makita ito ng boss niyo." "Copy, ma'am." Napapikit si Izzy dahil sa kirot na nararamdaman. Umaagos na ang dugo sa kanyang braso pababa. Naghahanda naman ang isang tauhan niya para mabigyan ito ng lunas. Ilang beses na nagmura si Izzy. Sa kabilang banda, lahat ng mga tao sa Barrio San Jose ay napatingin sa chopper na lumapag sa isang malawak na lupain. Natigilan si Darwin sa kanyang ginagawa at napatingin sa chopper. "Sino ang mga to?" "Kay Governor Tan ata ito." "Grabe, ang ganda ng chopper." "Hala!" Hiyaw ng isang babae nang makita ang lumabas sa chopper. Nalaglag ang panga ng mga kababaihan nang lumabas sa chopper sina Jasper at Jersey, ang 2 kapatid na lalaki ni Darwin. Inalalayan ni Jersey ang kanilang ate Shell na naka-sunglasses tapos ang suot ay puting dress na hinahangin. "Ang ganda niya! OMG, she's pretty!" At ang pogi ng 2 lalaki. Bakit parang kamukha ng mga ito si Ian? May pagkakahawig eh. "Hala, oo nga." Samot-saring bulungan ang namayani habang hindi inaalis ang tingin sa magkakapatid na sa Saavedra. Kumunot ang noon ni Ian na makalapit ang mga ito sa kanya. Sinundan naman ng mga tingin ng 3 magkakapatid na sa Saavedra na talagang lakad mayaman. Nang magkatapat sila kay Ian, ay kapwa naging seryoso ang mukha ng mga ito. Tinaas ni siya lang kanyang sunglasses. "Nice to meet you again, our dear brother." Bati ni Jasper na unang nagsalita. "Dito ka lang pala. Halos sa iba't ibang bansa na kami naghanap tas nandito ka lang." Ani Jersey. "Sino kayo?" Ang bungad na salita kay Ian na nagtataka ang muka. "Where's your house?" Tanong ni Shell na walang emosyon. "Kung hinahanap niyo ang asawa ko ay wala siya dito ngayon." Sabi naman ni Ian. "Kayong 2 ang kailangan namin. At dalhin mo kami ngayon sa bahay mo dahil hindi natin pwedeng pag-usapan ito dito." "Mayayaman," sabi ni Ian. "Sumunod kayo sa akin." Sumunod ang mga ito kay Ian. Sinundan pa rin sila ng mga tao ng tingin. Mayaman si Ian. Mukhang yun ang kanyang mga kapatid dahil hawig niya ang mga ito, lalo na yung magandang babae. Ang perpekto talaga ni Ian dahil mayaman siya tas gwapo pa. Bulungan pa. Nang makarating sila sa tahanan ni na Ian at Izzy, ay inikot ni Shell ang kanyang paningin. "This is your house?" Tanong ni Shell, pero hindi naman ang huhusga. "Oo, ito ang bahay namin." "Where's your wife?" Tanong naman ni Jersey. "May pinuntahan." "Oh, may sinabi ba ang asawa mo tungkol sa totoong pagkatao mo?"
That I am Darwin Ian Andre Saavedra? Tanong ni Ian, pabalik kaya natigilan ng kanya mga kapatid. Alam mo, matagal na ako nakaalala, but I pretended not. I want this normal life. Ayoko na sa dating buhay na meron ako. I want my wife and to build family with her in this house. Ay, naks! Ani Jasper, kaya napatingin si Shell sa kanya at napazip naman siya ng bibig. Alam ba ng asawa mo na naalala mo na talaga? Hindi pa. At wala akong balak ipaalam sa kanya dahil oras na mangyari yon, paniguradong babalik kami sa dati. What do you mean, kuya? Kumikilos ako na hindi alam ni Easy. Naghihiganti ako sa mga taong nanakit at sinaktan siya noong mga panahong wala akong maalala. Ibig sabihin, ani Shell, na halos hindi matuloy ang sasabihin. Naghihiganti ako. Tinatapos ko sila ng palihim. And about my wife, alam ko ang ginagawa niya. Talino talaga. Halatang sa akin nagmana. Nagmamalaking sabi ni Shell. Ay, wow, talaga ba? Sabat naman ni Jasper, kaya sinamaan siya ng tingin ng kanyang ate. May angal ka? Nakataas ang kilay na tanong ni Shell at nagmamaldita ang muka. Ha? Wala naman akong sinabing may angal ako. Sa'yo talaga kami nagmana ng talino. Sagot ni Jasper, kaya natawa naman ang pagak si Jersey. Mabuti kung ganun. Ang umangal, pangit. Maganda at masayang bonding na magkakapatid. Seryoso man ang mga ito, pero nagbabanding at nag-aasaran na rin sila na siyang nakakatuwa dahil hindi nila nakakalimutan na maging masaya. But anyway, Ian, nandito lang kami para sabihin sana sa'yo ang lahat. Pero mukhang wala naman kaming dapat pang sabihin sa'yo. Dahil mukhang alam mo na ang lahat. Nakakahangang hindi namin nakalap ang impormasyon na yan. Magaling ang boss ko, kaya ginalingan ko palalo. Sagot ni Ian, kaya napairap si Shell. Akmang magsasalita si Shell nang bumukas ang pinto at pumasok roon si Easy na nakabistida. Hi, Mrs. Bati agad ni Ian nang makalapit siya kay Easy na kumunot ang noo. Nag-iwas ng muka si Easy, kaya tumama ang labi ni Ian sa kanyang pisngi. May problema ba, Mrs. ko? Malambing na tanong ni Ian. Umiling si Easy at naglakad palapit sa mga kapatid ni Ian. Napatayo sina Jasper at Jersey na bahagyang yumuko kay Easy bilang paggalang. Anong ginagawa niyo dito, Ate Shell? Aray! Daing ni Easy nang biglang hilahin ni Shell ang kanyang buhok. Ikaw babae ka? Ang galing-galing mo magtago. Magkaibigan ang dalawang ito. Bago pa makilala ni Easy ang kapatid ni Shell na si Ian, ay magkaibigan na silang dalawa. At mas naging malapit pa sila sa isa't isa nang malaman na nagmamahalan sina Easy at Ian. Oh, yun lang ba ang pinunta nyo? Parang wala lang na tanong ni Easy. Bisit ka talagang babae ka. Napadaing si Easy at napahawak sa kanyang brasong hinampas ni Shell. Natigilan naman si Shell at napatingin sa braso ni Easy. Ate Shell. Tawag ni Easy ngunit itinaas ni Shell ang manggas ng bestida kaya wala na siyang nagawa. Anong nangyari? Tama ito ng baril. What? Agad na tanong ni Ian at pinaharap niya si Easy sa kanya. Tiningnan niya ang braso nito. Masakit. Umigting ang panga ni Ian na makita ito. Bago lang to. Ano nangyari? Tell me. Wala naman to, may... Don't lie to me, Izia. Putol ni Ian sa sagot ni Easy na siya ikinatigil ni Easy. You knew. Oh yes, I knew. Matagal ko nang alam. At matagal na ako nakaalala. Kaya sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Hindi agad nakapag-react si Easy dahil sa sinabi ni Ian.
Kailan mo pa alam? At kailan ka pa nakaalala? Tanong ng babae. That's not important anymore. Ang importante ngayon ay malaman ko kung sino ang gumawa niyan sa'yo at nang mapatay ko. Binawi ni Izzy ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Ian doon. Pupunta sana ako ng mansyon. Tapos may sumunod sa akin kaya niligaw ko. Pero nasundan pa din ako kaya huminto ako sa isang lugar at hinarap ang mga yon. Nagtawag naman ako ng backup pero hindi ko na malaya na may tumama na bala sa akin. Sa malayo nang galing. Sagot ni Izzy sa kaswal na boses. Kaya mas lalong umigting ang panga ni Ian at makikita sa mukha ni Ian ang galit. Sumusobra na yung mga mafia na yan. Sabi ni Ian sa gigil na tono. Mafia Tan, ang pamilya Tan, ang nais na pumatay kay Ian dahil binabalak ng mga ito na bumagsak si Ian at bumaba sa posisyon bilang mafia boss. Dahil hinaharangan ng mga tauhan ni Ian ang transaksyon ng mga mafia Tan. Isa sa mga kalaban nila ay si Governor Tan na akala mo walang alam kung makipag-usap at lumapit kay Ian. At ito rin ang dahilan kung bakit nawala ng alaala si Ian dahil sa kagagawa ni Governor Tan. Nalaman ni Governor na walang maalala si Ian kaya kinuha niya ang pagkakataon na yon para lumapit kay Ian at kapag nakuha ang loob ay papatay na ng tuluyan pero palihim. Let's talk ng maayos. Singit ni Shell kaya umupo sina Ian at Izzy sa isang sofa. Magkatabi ang dalawa. Governor si Tan, dito sa lalawigan namin. At siya ang amo ni Ian. May anak itong babae na nagkakagusto kay Ian at malandi. Napaira pa si Izzy nang sabihin ng huli. I get it. May plano ako para matapos na ito. Lalo na at mahirap kalaban ng mga Tan pagdating sa mafia world. Dahil marami sila pero dahil matalino mga sa Avedra ay tayo naman ang kikilos. Hinayaan na natin sila at halos mabaliw kami kakahanap kay Ian. Pero tinago mo lang pala, kaya tayo naman ngayon. Magaling mamuno si Ian pagdating sa mafia. Pero dahil sa bilis ng mga Tan, ay hindi nila nalaman na naging kilos ng mga ito. Hindi nila nalaman na may espiya na pala sa kanilang grupo. Kaya nangyari ang plano ng mga Tan na patayin si Ian. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil nailigtas ito ni Izzy. Hayaan mo ako dito, Mrs. Ipaghihiganti kita dahil sa mga threats at mga pananakit na ginawa nila sa'yo. Hindi ako papayag na hindi makapaghiganti sa kanila. Mariing sabi ni Ian. Nasa kwarto silang dalawa habang nasa labas sa mga kapatid ni Ian. It's okay. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Marahang sabi ni Izzy. Tiningnan muna ni Ian si Izzy bago hinalikan ng braso nito na natamaan ng bala. Nakababa hanggang dibdib niya ang kanyang bestida dahil sa kagagawa ni Ian. Wala sa akin kung ginawa mo ang bagay na yon. Dahil mas nagustuhan ko na ang ganitong pamumuhay. Simple at malayo sa gulo. At nais ko mamuhay tayo ng ganito kasama ang magiging anak natin. Bahagyang hinalikan ni Ian ang itaas ng dibdib nito, papunta sa leeg. Napahaplos naman si Izzy sa buhok ni Ian at may kung anong kiliti siyang naramdaman sa katawan. Dahil sa ginawa mo ay marami akong natutunan na hindi ko alam noon. Noong marangya ang buhay ko, marami akong nalaman at marami akong gustong gawin na kasama ka. Napaiktad si Izzy nang dumako na ang labi ni Ian sa kanyang leeg. Pero mas itinagilid niya lang ito para mas mabigyan pa ng access ang asawa. Pangakong ako naman ang gaganti. Tatapusin ko na ito para makabuo na tayo ng pamilya. Maganda at masayang pamilya na kagaya kina Terence. Sabi pa ni Ian sa marahan na boses. Salamat, Mrs. At pinakita mo sa akin ang mundong ito
na gustong-gusto ko lalo na ang pamumuhay. Hinawakan ni Ian ang magkabilang pisngi ni Izzy at siniil ng halikang asawa. Tuluyan ang naalis ang bestida ni Izzy sa kanyang katawan at napahiga na siya sa malambot na kama. Mas gusto rin ni Izzy ang simpleng pamumuhay na nais niya. Ang pamumuhay nila ngayon ni Ian at masaya na siya kasama ang binata at magiging anak nila. Kaya hindi niya hahayaan si Ian na matapos ito mag-isa. Samantala, sa kabilang banda ay galit na galit si Governor Tan dahil sa ibinalita sa kanya ng mga tauhan. Pinasabog po ang ating mga warehouse kung saan doon nakaimbak ang mga drogang pipapadala natin sa ibang bansa. Sino may gawa? Ang sabi po ng taong nakakalap na impormasyon ay si Mr. Darwin daw po. Kumunot ang noo ni Mr. Tan dahil sa pagtataka. Paano nangyari? Walang maalala ang lalaking yan kaya napaka-imposible. Baka ang asawa niyang si Izzy ang may kagagawan yan. Hindi po sir. Inalam din namin at si Mr. Darwin po talaga ang nag-utos na pagpapasabog ng ating warehouse. Wala pong natira at hinanap po ang ating pag-iimbakan ng mga droga. Galit na napakuyom ng kamao si Governor Tan at kinuha ang baril sa gilid niya at walang awang binaril ang mga tauhan niya para magsiayos ang ibang tauhan na naroon sa loob ng silid. Mga tanga talaga kayo. Inuutusan na lang kayo, ang tatangan nyo pa. Hindi nyo sinisigurado. Gawin ang sunod na hakbang. Gumanti sa ginawa ng mga Saavedra na yan. Kapag nanlaban, patayin nyo. Copy po, boss. Sagot ng kanyang mga tauhan. Galit siya sa mga Saavedra dahil umpisa kay Terence Saavedra ay marami na siyang mga transaksyon, koneksyon at mga business partner na nag-pull out at may mga kasamahan na rin siyang napabagsak at napatay ng ilan sa mga Saavedra. Kaya galit na galit siya, lalo na at si Darwin Saavedra ang kumakalaban sa kanya. Ako muna ang magpapabagsak sa kanya bago niya ako mapabagsak at masira ng tuluyan na meron ako. Mariin na sabi ni Governor Tan. 3 araw ang lumipas at maraming lumabas sa media tungkol sa governor, sa mga transaksyon nito at mga gawaing pinagbabawal na mas ikinagalit ni Governor Tan kay Ian. Alam niyang ito ang may kagagawan kung bakit lumabas sa media ang lahat. Marami na sa kanyang nawala, mga ari-arian at mga investors, at umalis na din siya sa kanyang mansyon dahil may patong-patong na sa kanya ang mga ibang tao. Ngayon ay nagtatago si Governor Tan sa kung saan. Habang ang anak nitong si Anika ay nasa kami ni Ian at Izzy. Sabihin mo na lang kung nasa na magaling mong ama para hindi na tayo magkaroon ng problema. Seryosong sabi ni Izzy habang palakad-lakad sa harapan ni Anika. Naramdaman takot sa dibdib. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin ay wala akong maisasagot dahil hindi ko talaga alam kung nasan siya, kaya wala kang mapapala. Tumigil si Izzy sa paglalakad. Hinarap si Anika ng taas noo. Ginagamit ni Izzy ang kanyang aura bilang isang pinuno. Okay, that's what you said. Kill her. Walang alinlangan at utos ni Izzy sa isang tauhan kaya nanlaki ang mga mata ni Anika. Huwag, Izzy. Hindi ko talaga alam kung nasan si Daddy. Please don't do this to me. Wala akong alam sa kasamaan ni Daddy kaya wag mo na ako idamay. Please, lalayo na ako. Hindi ko naguguluhin ang asawa mo, kayong dalawa. Parang awa mo na. Sabi ni Anika na tumutulo na ang luha galing sa mga mata. Nakatali ang kanyang kamay sa likuran habang nakaupo siya sa upuan. Wala akong alam, Izzy. Please, maniwala ka naman. Nagmamakaawang sabi pa ni Anika. May lumapit kay Izzy na isang tauhan niya. May binulong ito sa kanya, kaya bumaling ng tingin si Izzy kay Anika. Papakawalan kita oras na makita kung nasa ng ama mo. Kayo ang bahala riyan. Make sure na hindi yan makakawala. Umalis siya sa loob ng silid.
Samantala sa kabilang banda ay magkaharapan sina Ian at Governor Tan. Parehas nakatutok ang baril sa isa't isa. Nalaman ni Ian kung saan nagtatago ito, ngunit hindi sinabi ni Ian sa kanyang asawa dahil nais niyang sabihin kapag tapos na. Paunahan na lang tayo sa pagkalabit ng gatilyo sa Avedra, sabi ni Governor Tan habang may ngisi sa labi. Wala namang emosyon si Ian. Wala itong kahit na anong kaba at takot na nararamdaman. Marami kang kasalanan sa pamilya ko, Governor Tan. At karamihan sa mga kasamahan mo ay pinatay na ng mga pinsan ko, kaya bakit ang tapang mo pa? Tanong ni Ian. Napahalakak naman si Governor Tan na parang wala lang sa kanyang sinabi ng lalaki. Hindi ako singtanga ng mga tauhan ko. Kaya wag mo akong igaya sa kanila sa Avedra. Wag na lang natin patagalin ito dahil kating-kati na akong patayin ka umpisa pa lang. Kating-kati na din akong patayin ka, Gov, dahil sa pananakit mo sa asawa ko. Sa ilang beses mong inutusan ng mga tauhan mo para patayin ang asawa ko. Ilang beses na siyang muntik na mamatay dahil sa'yo. Ilang beses na siyang natamaan ng bala dahil sa mga gagong tauhan mo, kaya pasensyahan tayo, Governor Tan. Walang emosyon na sabi ni Ian, kaya napatawa naman ang governor na napatingala pa. Kaya kinuha ni Ian ang pagkakataong yun para masipa ang baril. Subukan mong gumalaw at manlabad pa, Governor Tan. Bantang sabi ni Ian habang nakatutok ang dulo ng baril niya sa noo ng governor. Hindi mo ako mapapatay ng basta lang sa Avedra. Nag-agawan na sila ngayon ng baril. Ilang beses siniko ni Ian si Governor Tan. Ngunit ayaw nitong hawakan ng baril hanggang sa pumutok na lang ito na parehas ikinagulat ng dalawa. Kasabay ang dahan-dahan ng pagbagsak na isa sa kanila sa malamig na semento. Ilang oras nang lumipas, nanlalaki ang mga mata ni Izzy dahil sa gulat. What? Saang ospital? Ano nangyari? Ba't siya nabaril? Bakit hindi niya sinabi sa akin na nahanap niya na si Governor Tan? Natatarantang sigaw ni Izzy. Ma'am, saang ospital? Malilintikan talaga sa akin yung lalaking yan. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Kaba at takot ang kanyang nararamdaman nang sabihin sa kanya ng isang tauhan na nabaril si Ian. Taranta siya habang nagmamaneho at halos mabangga na siya sa bilis ng kanyang pagpapatakbo. Nang makarating siya sa ospital ay agad siya nagtanong, saan po ang room ni Darwin sa Avedra? Wala pong Darwin. Ian Andres sa Avedra. Natatanantang sabi pa ni Izzy. 145 po, second floor. Agad na tumakbo si Izzy papunta sa second floor, pero natigilan na lang siya dahil pagdating sa floor, nang pagtuntong niya sa huling hagdan ay ang pagtugtog ng kantang Brown Eyes kasabay ng pag-abot na isang tao sa dulo ng bulaklak. What is this? Itinuro lamang na lalaki ang 100. Nakita niya sa dulo si Ian at halos mandilim ang paningin ni Izzy. Gusto niyang suntukin ang asawa niya. Buisit ka talaga, Darwin Ian Andres Saavedra. Sigaw ni Izzy at wala na siyang pakialam kung marinig ng mga taong nasa floor na nakahilera sa magkabilang silid. Mahal na mahal kita, misis ko. Dahan-dahan na naglakad si Ian papunta kay Izzy na nandoon sa gitna. Buisit ka, halos mabangga na ako sa sobrang taranta ko. Naiiyak na sigaw ni Izzy at pinagsusuntok sa dibdib si Ian, ngunit hinawakan lang ni Ian ang kanyang kamay at hinalikan nito. Sorry na, misis, pero mamaya mo na ako pagalitan. I just want to ask you right now. Ano itatanong mo? Kung paano ako nataranta sa sobrang pag-aalala at sobrang takot? No, misis ko. Gusto kong itanong, will you marry me again? Suminghot muna si Izzy. Kahit ilang beses ka pa mag-propose at lumuhod sa harap ko? Oo, palagi ang isasagot ko sa'yo. Umiiyak na sagot ni Izzy. I'll marry you again, Darwin Ian Andres Saavedra.
Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos isuot ni Ian ang singsing sa isang daliri ni Izzy at hinalikan nito sa labi. Tapos na, misis ko. Wala nang mananakit pa sa'yo. At kung sino man ang manakit sa'yo ay gagantihan ko. Mafia boss will revenge sa lahat na mananakit sa asawa niyang ang pangalan ay Isiya Saavedra. Mahal na mahal kita palagi, Ian, at hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Pareha silang ngumiti sa isa't isa at nagdampi muli ang kanilang mga labi. Walang paliwanag sa sayang nararamdaman nilang dalawa. Mananatili sila mag-asawa kahit na anong hirap ang kanilang kaharapin. Magkasama nilang lalampasan ang lahat ng pagsubok na dadating sa kanila. Hindi nagtagal ay nagkaanak silang dalawa na siyang sobrang ikinasaya ni Ian dahil matagal niya na itong pangarap. At tanging hiling niya na lang sa Diyos ay maayos na buhay kasama ang kanyang mag-ina. The end. At diyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Revenge. Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!